Hindi na Google ni Dan Fernandez mga kababayan ang kanyang pagkatalo. Oh, at ngayon, nagbabay na. Oh, si Dan Fernandez mga kababayan nagpaalam na sa kanyang pwestong inuupuan bilang chair ng TRICOM na ito mga kababayan, no? Oh, TRICOM na dating Quadcom mga kababayan. Anya, the end is near. Oh, buti nga sa'yo, Yutering. Sa wakas mga kababayan, makakapagpahinga na rin ang ating tenga dito sa pinag-yuter ni Dan Fernandez. Panoorin niyo po ha. Closing na talaga to. Closing na rin yung aking. Graduate na! Hindi lang closing, graduation yan, Yutering. At ang masaya pa dito mga kababayan, lahat silang leader ng Quadcom dati ha. Di ba Quadcom 4? Si Dan Fernandez, si Barbers, si Paduano, at si Abante. Kasama na rin yung si Akop mga kababayan. Vice chairman yun Lahat sila. Graduate na mga kababayan. Wala na po sila next Congress. Babu, layas, Chope, alis dyan, Yutering. Na maalam na po mga kababayan, hindi nila na-google mga kababayan ang kanilang paglisan dyan sa kanilang pinaghari-harian na committee. Politika. So, bye-bye. Tinatapos ko na po dito. Oh, layas! Kung ano-ano kasing niyuyuter mga kababayan, The end is near? The end is near. Hindi lang end is near, the end is here. So, allow me to deliver my last speech. No, we will not allow you. Oh, wag na kayo makinig sa mga yuter-yuter niya, mga kababayan. Buti nga. Mamimiss ko kayo lahat. Hindi kami hindi. Nagpakain kami dito, Dan. Sa pag-alis ng mga animal na mga quadcom na yan. Lahat na ating mga kasamahan. But ito po. Nagtapos na po ang mga hearing ng tinaguriang House. Pati ang hearing sa TRICOM mga kababayan, di ba? Nag-evolve sila, TRICOM na lang. O nagtapos na rin. Buti naman walang na contempt na vlogger mga kababayan dahil kumalampag sila Early on pa lang mga kababayan. Nagpakita sila ng puwersa na kaya naming lumaban, kaya namin itong dalhin sa Korte Suprema. Natakot. TRICOM ang ngayon natapos na. Ng Public Order, Public Information at Information and Communication. Kaululan na ito mga kababayan Ano maidudulot nitong hearing nila ngayon mga kababayan na natapos na ang Congress? At kasabay ng pagtatapos ng 19th Congress mga kababayan, ang lahat ng kanilang ginawa ay back to zero na naman pagdating sa bagong Congress sa 20th mga kababayan. At ang maganda dito, wala na yung mga ulul mga taga-Quadcom, mga kababayan na mga leaders. Graduate na sila, closing na The end is, hindi nga the end is near, the end is here. Technology. Ang pakay daw ng komite, hanapan ng solusyon ang malaking problema ng pagkalat ng fake news sa ating bansa. Unahin nyo si Marcos. Yan sila Claire Castro. Itong mga animal na ito mga kababayan, akala niya, sila lang ang makatotohanan talaga. Sa kanilang mundong ginagalawan mga kababayan, sila lang ang tama. Yan ang nasa isip nila Baliktad mga kababayan sa totoong nangyayari. At sa huling hearing ng komite, merong ilang mga panukalang lumabas na kinababahala naman ng ilan. Halimbawa po, gusto ng Presidential Communications Office na ang gobyerno ang magtatag ng uniform standards na susundan ng social media platforms. Wow! Yung PCO mga kababayan, headed by, sino ba yun? And then andun din si Claire Castro. Kung yan ang batayan sa pagiging standard mga kababayang animal. Ano nang standard ang mukhang haharap natin sa mundo? Anong standard ang pinagsasabi nitong mga animal na to? Para labanan ang fake news. Ito pa, ang madali lang naman yung fake news I-verify. At siguraduhin nyo lang i-define nyo muna kung ano yung fake news. Dapat news talaga. Sino ba nagbibigay ng news? Di ba itong mga bias media? O sila ang bantayan mga kababayan. Yang nakikita sa social media, hindi naman yan news. Opinion nila yan Diyan pa lang mga kababayan, walay na. Walay. CEO at ang DICT gagawa ng memorandum para mag-assign ng mga fact-checkers. Oh, ayan na naman mga kababayan, mga animal na mga fact-checkers. Inalis tayo ng Facebook dahil bias. Nagagamit sa politika, sabi ni Mark Zuckerberg. Ngayon sila naman ang gagawa. O tapos selective mga kababayan. Hindi daw natin dapat ipaubaya sa mga social media platforms na magsagawa ng third-party fact-checking.
At ito pang isang panukala ng isang congressman. Ang mga Sino social media congressman? platforms dapat daw kumuha muna ng prangkisa mula po sa Isa na naman kabulukan, mga kababayan. Oh, si Pimentel. Ang ungas na yan. Palibasa, mga kababayan. Napaglumutan na ng panahon. Anong gagawin ninyo kung hindi kukuha ng prangkisa ninyo? Anong utak niyan, mga kababayan, no? Prangkisa? Facebook? Sa buong mundo, walang nagre-require ng prangkisa ng government siguro, mga kababayan. Pilipinas lang. Sige, paano kung hindi kumuha? Bawal na kami mag-Facebook. Ang mga animal na to, mga kababayan. Kongreso bago mag-operate sa Pilipinas. Bakit po maaaring problemado ang ilan sa mga panukalang ito? Ito po. Kung galit kayo sa Facebook, huwag kayong mag-Facebook, mga ungas. Itong mga pulpolitikong ito, mga kababayan, kabugukan ang pinaiiral, mga kababayan. Iiwan at ipaubaya ba natin sa gobyerno ang responsibilidad at ang kapangyarihan na magsabi kung ano ang totoo at ano ang hindi totoo? Hayaan nyo ang mga taong mag-decide at matuto kung paano i-spot yung fake news at paano mag-verify. Katangahan, mga kababayan Katangahan. Simple common sense lang naman, mga kababayan, ang kailangan dyan. Yang mga sinasabi-sabi nilang fake news, palusot lang naman yan, mga kababayan, para busalan ang mga taong magsalita. Dahil iyang nirereklamo nila, opinion, mga kababayan yan ng mga tao. Nag-i-express ng disgusto. Gusto nilang busalan yan. Tapos ayaw nilang mabisto, mga kababayan, yan talaga ang purpose nila. So sinasabi nilang fake news yan. Kaya pwede nilang parusahan. Ano bang Alam na namin yan, mga animal kayo. problema dyan? Ito na lang. Ang sabi po ng nakaraang administrasyon, hindi totoo ang EJK. Pero ang sabi ng kasalukuyang administrasyon, naging labis naman ang problema ng EJK at hindi na ito papayagan muli. Ganon din po sa issue ng West Philippine Sea. Ang sabi ni Duterte, hindi natin sinuko ang West... Kayo ang number one ng mga fake news Ito ang totoong fake news, mga kababayan. Etong mga media, dahil sila ang naglalabas ng news. Kung hindi man fake news, mga kababayan, twisted news. Selective journalism, mas malala po yan, mga kababayan. Dahil alam mo kung ano ang totoo. Pilit mong tinitwist, mga kababayan. Yan ang problema sa inyo. Kayo dapat bantayan. Langaw. Ed. Philippine Sea. Ang sabi naman ni Marcos, pinabayaan ng nakaraang administrasyon ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea. Ganon din po sa issue ng korupsyon. Bakit hindi nyo i-fact check yan si Marcos? Takot sila, mga kababayan. Pati na rin sa drug case laban kay Laila de Lima. Paano na yung 30,000? Kayong mga taga-media ang laging nagpapakalat niyan, 20,000, 30,000. Bakit 43 lang ang sabi ng ICC? Mga animal na, Yan ang number one fake news, mga kababayan, sa media. Dami daw pinatay si Duterte, tapos ang kinaso 43. Sa loob lamang ng dalawang administrasyon, bumaliktad ang mga definisyon ng katotohanan at ang kasinungalingan. So, aling administrasyon na magsasabi ng totoo at alin ang hindi nagsasabi ng totoo? Ito pa, paano kung ang kritisismo at pagbatiko sa gobyerno ay tawaging fake news ng pamahalaan? Yan nga! Kaya hindi bumabatikos itong mga animal na ito, mga kababayan, dahil sama-sama ng babangag muli Ewan na natin kung anong deal nilang mga animal na to. Sa totoo lamang po, halos automatic po yan sa mga opisyal. Pag may expose na nilabas ang media sa gobyerno, ang automatikong reaksyon ng mga opisyal ng gobyerno, hindi po totoo yan. Nakita natin yan noong panahon ni Marcos Sr. kung saan sinaratuloy ang mga pahayagan at mga broadcast station. Ayaw niyong maulit, no? Kaya hindi na kayo nagsasalita ngayon laban kay The Junior dahil natuto na kayo kay Senior. Pues wala kayong kwenta. Wala kayong kwentang mga journalista for truth. Anong truth? Paano nyo ilalabas ang truth kung hindi kayo nagsasalita laban kay Junior? Nakita natin yan nung investigasyon kay dating Pangulong Erap. Hanggang sa huli, ginigit pa rin ni Erap na hindi totoo ang mga lumabas sa media kahit na-convict na siya ng plunder. Ganon din noong panahon ni Gloria Arroyo. Ito pa, sa mga hearing, mukhang hindi malinaw sa ilan ang kaibahan ng opinion. Tinawag na tanga, mga kababayan, Tapos sa galit na fake news daw. Fake news ba yung tawagin kang tanga? Yan ang pananaw niya sa'yo tanga, abante. News ba yan? Yun at ng fake news.
Ilang mga vlogger ang ginisa ng TRICOM dahil daw sa pagpapakalat ng fake news. Bagamat meron nga mga insidente ng fake news, ang mas kinagalit ng ilan sa TRICOM members ay yung pagbatikos sa kanila ng mga vlogger. Ang opinyon, kahit gaano kaanghang, ay opinyon lamang kahit gaano ito ka-opensiba. Yun naman pala eh. So bakit nyo sinasabing fake news ito? Opinion lang naman. Hindi po ito necessarily fake news dahil lamang hindi ito gusto ng ilan. Pag tinawag kang babaero, insulto po yun, hindi po yun o hindi pa yun fake news. Pero pag sinabi na nakita kang pumasok sa motel na may kasamang iba, yun po ang maaring fake news. Ito pa po, isa pang panukala ng lumitaw, i-require ang mga social media platforms na kumuha muna ng prangkisa. Kaululan. Kaululan. Pinakaulol ang panukala dyan, mga kababayan. Operate dito sa Pilipinas. Ang tanong lamang, paano pagbabawalan sa Pilipinas sa mga social media platforms na walang prangkisa? Isa pang problema, matagal na pong naki-question kung bakit kailangan ng mga broadcast stations na kumuha muna ng prangkisa sa Kongreso para lang mag-operate. Naging malaking kontrobersya po ito. Yung ABS-CBN nga, wala nga prangkisa. Nakakapag-broadcast pa rin pero sa internet lang, mga kababayan, sa cable. Tapos, yan pang Facebook. Andyan ba yan sa TV? Utak din, Pimentel, utak. Nung napilitang magsara ang ABS-CBN dahil ayaw siyang bigyan ng prangkisa ng Kongreso sa pag-uudyok ni Pangulong Duterte. Ang pag-operate kasi ng mga broadcast stations nagiging hostage lamang sa political favors ng kung sino man ang kasalukuyan nakaupo. Kung gayon, pati ba ang social media platforms, isa sa ilalim natin sa ganyan. Paano yung ABS-CBN walang prangkisa? Patuloy pa rin. Ay, mga utak gamunggo, mga kababayan, ano. So, ano masasabi nyo dito? Post your comments below.